Yo, hello, what's up mga kamag-anak? Good morning sa inyong lahat. Ngayong araw nga ay magsaservice ako ng printer sa may Balite Elementary School. Let's go! Pagdating ko nga dito sa Balite Elementary School mga kamag-anak ay nakaredy na yung mga printer na re-repairing ko. Ayan o, parang nakaka-catering tayo dyan. So ito nga isang Epson L3110 mga kamag-anak. Ayan, sira yung sensor flex nya. Ayan o, kung makikita nyo. So, ito namang Epson L120 mga kamag-anak, kaya nagja-general error at bukod dyan ay naglilik din yung ink niya sa likod. Ayan. Yan, ang problem naman itong Epson L360 na ito mga kamag-anak, kaya hindi makalusot yung papel, hindi niya ma-eject. Ayan. So, ito namang isang Epson L3110 na ito mga kamag-anak, kaya walang cyan tsaka walang magenta. So, ito naman mga kamag-anak yung isang Epson L3110. Ayan, ganito yung error. So, pagka ganyan, general error yan. Na-stuck dyan sa, sa gilid. So, tinignan natin dito mga kamag-anak sa may kanya Epson status monitor 3 at error yung lumabas error code 34004. After nga natin ma-check isa-isa yung bawat error ng bawat printer mga kamag-anak ay binaklas na natin isa-isa to at ating lilinisin yung mga parts na talagang sobrang dumi. Lahat nga ng printer nila mga kamag-anak ay may leak at marumi kaya lahat ay binaklas natin para makuha natin yung mga pyesa at mahugasan nating mabuti. Sa paglilinis naman ng printer parts mga kamag-anak, kailangan nating matanggal yung mga dumi, yung mga alikabok, tsaka yung mga leak ink. So gagamitan lang natin yan ng tubig, ng joy, tsaka ng toothbrush. Kung tutusin niya mga kamag-anak ay pwedeng hindi ko na to gawin para mabilis akong matapos sa aking pagre-repair. Sakop na kasi to mga kamag-anak ng pag-general cleaning at pag-overhaul na iba talaga yung bayad. Sobrang takaw din kasi sa oras nito mga kamag-anak dahil nga babaklasin mo lahat pagkatapos linisin ay ibibilad mo pa. Pero ganun pa man mga kamag-anak ay hindi natin yan pinangihinayangan gawin sa tuwing magse-service tayo dahil yan yung panlaban natin sa mga ibang nagre-repair ng printer. Dating nga ng tanghali mga kamag-anak ay kumain na ako ng pananghalian dahil pinadala na ako nila mama at sir ng pagkain. So ang bala ko nga muna mga kamag-anak dito ay tapusin ko na yung pagre-repair at lalabas na lang ako, doon na lang ako kakain bago umuwi. Sa totoo lang po mga kamag-anak ay nahihiya po ako kaso po nabili na po ito, mas nakakahiya po kung hindi ko kakainin at masasayang lang po yung pagkain. Kaya tinira ko na po sa tirahin pa ng iba. So ayun po mga mama and sir ng Balite Elementary School, maraming salamat po sa inyong lahat. Kapag nga pala nagse-service tayo mga kamag-anak ay nire-reset na natin yung mga printer na nire-repair natin basta meron tayong resetter nun. Hindi na natin naantayin na mag-reset yun para ma-servicean uli sila. So ang ginagawa natin kahit na 15%, 20%, 30% or 40% yan, 50, 60, 70% i-reset na agad natin yan. I-reset natin yan para mag-back to zero uli yung counter. So kapag ganun mga kamag-anak mas matagal na magagamit ng mga client natin yung kanilang printer na hindi sila gumagastos. Lalo na kung wala silang sariling resetter. Halimbawa mga kamag-anak, kamukha nung nasa video, 73% na yung counter niya. Tapos ang pinagawa niya sa akin feeding problem tsaka print out problem. So kapag ginawa ko mga kamag-anak yung problem na pinagagawa nila at hindi ko ni-reset yung kanilang printer tapos ganun na yung counter, possible pag kalipas ng 1 linggo, 2 linggo, 3 linggo, babalik na naman sila sa akin para magpa-reset ng printer. So another bayad na naman sila, another gastos na naman. So, hindi naman tayo ganoon mga kamag-anak. At eto nga po pala mga kamag-anak, yung lahat ng pinalitang nating parts sa mga ni-repair nating printer. At na-repair nga po natin lahat ng 8 pinare-repair nila. Yun lang po mga kamag-anak. Happy printing!